Para ay sunog ay. Stuck pa yun, no? Mo yun yan panis. Good day guys, and for today's video, Hyundai XR125 car ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Bagong build daw ang kanyang battery pero drain pa rin. So try natin i-check ang kanyang battery guys gamit ang ating voltmeter. So dito natin malaman kung drain nga guys ang kanyang battery before natin siya paandarin. So lagyan mo natin yung negative at positive na wire. So check natin. So 10.3 volts lang ang laman ng kanyang battery. 2 days pa daw binili ang kanyang battery guys. Na-obserbaran niya is nag-drain pa rin. Akala niya battery lang daw ang problema ng kanyang motor kung bakit nag-drain at nasira nung unang battery. So possible guys, nung unang battery ni Bossing hindi yun sira. Nag-drain yun kasi nga may problema sa kanyang charging system. Pag bili ng bagong battery, drain pa rin. So ibig sabihin guys, may problema sa kanyang linya sa kanyang electrical. It's either regulator or it's either stator. So possible malalaman natin yan kung anong problema ng kanyang motor once na ma-check na natin ang kanyang electrical system. Bumaba sa 6 point. So nawala na guys. Ibig sabihin inabsorb ng motor ang kanyang natitirang supply ng kanyang battery. So ito ay naka-under guys So kapag in-off natin yung susi at kinabit natin yung voltmeter is lalabas ang supply ng kanyang battery. So try natin guys kasi naka-off yung ignition. So 8.9 lang ang laman ng kanyang battery, supply ng kanyang battery. So kapag ganun guys, luba talaga. So mahirapan si Bossing makauwi sa kanyang bahay kapag di natin chinek ang kanyang electrical. So baklasin natin ang kanyang So ito na guys, nakabaklas ng kanyang try natin ng paandarin ang kanyang motor kasi kailangan actual natin malalaman kung may supply pa ba ang kanyang regulator, yung kanyang charging. So yun guys, umandar siya no. Dito meron siyang sariling voltmeter. So 8.6 lang laman ng kanyang voltmeter. Yan guys ay naka-under pa at hindi nag-increase. Kapag ganoon, walang charging na nangyari sa kanyang motor. Tara natin tanggalin ang kanyang regulator. As you can see guys, original pa ang kanyang regulator at never pa itong napalitan. So, interview ko si Bossing guys, ang kanyang motor ay almost 6 years na daw at ngayon daw nagluluko ang kanyang charging. So, try mo natin i-check yung kulay pula. So, may supply yan. Kaunti lang galing sa kanyang battery. So, yan guys, umilaw. Try natin yung kulay puti, charging. Yun, walang laman. Sa kanyang yellow, walang ring laman. So, dito, try natin i-check sa sakit. Yung yellow, walang ring laman guys. Hindi rin umilaw ating tester. Dito sa white, wala rin. So, yan guys, wala rin. Ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang stator. So, try mo natin gumamit ng digital tester. Kailangan natin kunin ang kanyang linya o continuity. Kung wala bang putol, try natin lang guys isang paraan din to para malaman natin kung may putol ba ang stator o wala. So try natin i-tester. So yun, gumalaw ang ating digital tester ng hulugan. Walang putol. Sa kanyang yellow lighting, wala lang putol. So ibig sabihin mayroong continuity ang ating stator. Pero walang supply na lumalabas sa ating valve tester. So kailangan natin magbalat guys, rekta. Gagamit tayo ng valve tester mismo. Yung kulay puti at saka yung kulay yellow, balatan natin. At ilagay natin ang ating alligator clip at ang ating linya ng ating valve. Kapag walang ilaw guys, matik. Tapos may continuity, matik guys. Sunog ang ating stator coil. So yun po ang palatandaan kapag may sunog ang ating stator coil. So ngayon guys, ilagay natin yung alligator clip at saka valve tester. Yun guys, ayaw talaga umilaw kahit anong lagay natin sa ating valve sa wire. So yun guys, dapat umilaw ito kapag mayroong laman ng ating stator coil. So ngayon guys, sulat talaga siyang kailaw-ilaw na lumalabas. So ibig sabihin nito, may problema sa kanyang stator coil. Kapag mayroong continuity ang yellow at saka puti at saka ground, kapag half wave, tapos kapag gumamit tayo ng valve tester, walang lumalabas na ilaw, wala talaga siya guys. Ibig sabihin, stator ang problema. At kailangan i-confirm na natin guys, kailangan pumunta tayo sa stator at baklasin natin yan. So before natin yung baklasin guys, kailangan natin i-sure ang stator ba talaga. So paano ba gawin? Putulin natin o i-sacrifice natin ang dalawang linya na kulay yellow at saka kulay puti. Putulin natin yan. Total, madali naman ang ikabit yan, diba? Ihinang lang natin yan. So dito pa lang guys, malalaman na natin na may problema talaga ang ating stator coil. Balatan mo natin yung kulay puti. So para nito mahirapan guys, kailangan natin hiwain yung harness niya. So dito lang guys, kailangan guys umaandar ang ating motor kasi yung stator is nakarepende yan sa andar ng ating motor kasi kailangan mag-generate ng kuryente ang ating stator gamit ang ating
magneto. So naka-under yan guys, hindi under yan. So ilagay natin yung tester natin, yung negative at saka yung negative yun, at saka yung bulb natin. So yan guys, wala talaga lumalabas na ilaw. So dapat umiilaw yan. Tayo sa ground, ilagay yung alligator. So yun guys, meron akong nakita, kaunting ilaw. Napaka-kaunti, ibig sabihin grounded talaga ang kanyang stator. At ang aking hatol nito ay may sunog sa kanyang stator. Yan guys, so umilaw sa kaunti lang, no? Nakarekta yan, ha? Hindi na nakakonect na sa ating harness. Nakarekta yan. So kailangan natin baklasin ang kanyang cover ng kanyang stator guys, para mahanap natin kung saan banda nasunog ang kanyang stator coil. Duda ko rito talaga guys, may sunog talaga to. Kaya ayaw mag-charge ang kanyang battery. So tanggalin na natin ang kanyang stator cover guys. Medyo may init-init pa yan. So yan, check na natin. So ito na. So yun, so far guys, nakita ko naman sa part nito is wala ko nakitang sunog, no? Dito sa part nito wala ko nakitang sunog. Pero kadalasan sa mga ganito guys, kapag walang sunog sa harapan ng stator, nasa likurang bahagi yan nasusunog. So wag ka man tanong kung bakit o anong dahilan kung bakit nasusunog ang ating stator coil. Unang-una guys is ang kadahilanan, siguro umabot ng kanyang panahon o umabot na rin ang kanyang lifespan kaya biglang nasunog ang kanyang stator. Una yan guys. Pangalawa is maliit lang ang oil. Dapat guys, lubricated ng oil ang ating stator. Natatapunan niya ng oil. Kapag hindi natatapunan, kapag uminit lalo ang ating makina is nasusunog ang ating magnetic wire. Yan ang pangalawang dahilan kung bakit nasusunog ang ating stator. So yun guys, yun ang main terminal ng ating starting winding na kulay puti. Dito yung nakalocate guys, yung starting na kulay puti. Yun ang sa katabi niya is yung yellow, yung running winding. So kapag ganito guys, no, yung starting winding ang nasisira natin, matik, itatapon natin to at hindi na ito mapakinabangan pa. Oh no! Pwera na lang kung hindi nasunog yung magnetic wire. Pero yung terminal mismo, nasunog, no? Pero kapag ganito guys, no, automatic apektado ang ating magnetic wire. Kasi tatakbo po ang sira kapag nasusunog ang running winding natin at kukonect yan sa ating katabing magnetic wire. So ibig sabihin tatakbo siya guys. Para siyang didikit o mapektuhan ang katabi niyang magnetic wire, masusunog siya. Kasama din siyang masusunog. So ang gawin natin guys, putulin natin yung kulay white na wire. Total, itong stator na to guys, para sa akin, ang hatol nito, so wala na talaga eh. Patay na talaga to. Kapag nasusunog na ang ating magnetic wire, hindi na ito marirepair pa. So pinaka-the-best gawin, siyempre, bili tayo ng class A. Kung hindi kayang yung original, class A lang muna. Total, mayroon naman mga class A na magandang klase guys. So dito guys, putulin na natin yung ground wire. So kapag pinutol natin yan, dapat wala ng connection yan sa body ground. Kasi yan po ay na-connect sa ground. Yan pala pinutol ko guys. Yan pala ang tinatawag nating starting winding. At yun namang yellow at saka puti, yun naman po ang running winding. So ngayon guys, tanggalin natin yung starting winding natin na ground. Tapos linisin natin yung dulo. So dito guys, para makuha natin yung continuity. Dapat guys, wala na to yung ilaw sa body ground o frame ng ating stator. Kapag umilaw to, matik, dumikit yung magnetic wire na kulay puti, yung running winding guys. Try mo natin itong i-tester gamit ating digital tester guys. Kapag tutunog yung tester natin na nakakonect yung magnetic wire na yan at saka yung ground, ibig sabihin guys, grounded ang ating stator coil. Dapat hindi yan tutunog kasi tinanggal ko na yung starting winding natin. So yun guys, meron siyang continuity. Ibig sabihin, yung kulay puti na magnetic wire is dumikit sa body frame ng ating stator coil. Ang halagan, grounded po ang ating stator coil. Dapat hindi yan tutunog guys. Walang continuity yan. So tinanggal natin yung running winding, nagsilbing ground ng ating stator coil. Yun, no? Meron siyang reading, oh. Ibig sabihin grounded talaga siya guys. Kasi kapag hindi siya grounded, dapat walang reading yan, walang continuity. Kapag nilagay yung ating test rod sa body ground at sa yung isang rod naman sa ating pinutol na magnetic wire. So hindi natin ito mapapakinabangan guys. Total, marami nang available na mga class A, mga replacement na ating mamibili. So kailangan natin isang guni kay bossing kung kaya ba niyang bumili ng stator coil for the meantime. Kasi guys, akala niya grounded lang daw ang wiring ng kanyang motor kung bakit nagkaroon ng pag-discharge sa kanyang battery. So, sad to say, ang problema ng kanyang motor ay napakalala talaga guys. Apektado po ang kanyang stator coil. So, kapag mga replacement ito guys, no, pinakamagandang klase nito is nasa mga 700 plus. Ang sa mga genuine naman siguro, umabot ng mga 2K plus.
Pero kung hindi kayo sa budget, class A lang muna. Total yung class A guys, marami namang magandang class A tulad ng Takasago, Imiski ng mga brand. So yun po ang mga magandang klase. Or KSSR, yung magandang mga klase na yan guys na mga binanggit ko. Importante is mapalitan to. Kasi kapag hindi kayo mapalitan to guys, walang charging na mangyayari sa ating battery. Kasi itong stator niya is walang talagang pag-asa. Itatapon natin ito guys at i-junk. So, yun, sinabi ko na kabusing na sira na talaga yung stator at hindi na natin marirepair pa kasi nga apektado ang kanyang running winding. So, tinanggal natin yung magnetic wire na starting winding na yan, meron pa rin continuity sa kanyang body frame. So, ibig sabihin guys, may problema ang kanyang stator coil. So, 6 years pa daw ang kanyang motor guys, no, at siya ang ating first owner. At nagtataka siya kung bakit nasunog. So, yan guys, sunog na sunog yung katabing wire ng ating running winding na kulay puti. So, apektado talaga. Kaya na-discharge ang kanyang battery. Ang gusto niyo guys, sabi niya sa akin is bibili na siya ng genuine. Yun, shout out kay Bossing kahit malungkot si Bossing. Ang gusto niya is bibili na siya ng genuine at siyempre ipatatakbo na lang niya kanyang motor sa kanyang bahay at i-standby na lang niya. Kasi for the meantime is wala pa siyang budget guys. Yun lang guys, no, hindi muna natin ito maayos kapag hindi makabili si Bossing ng bagong pisa. Maraming salamat at siyempre sana may tutunan kayo sa ginawa kong video ito. Ride safe, God bless. See you sa aking next video. Ayos.